at palakpakan po natin ang Panginoon. Batiin po natin ang bawat isa na Merry Christmas. Merry Christmas po sa inyong lahat. Mga minamahal kong kapatid, ngayon pong ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Tayo po ay muling tinuturuan at pinapaalalahanan kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Amen? Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Pinili ng Diyos na yakapin ang buhay ng tao sa kabila ng hindi tayo karapat-dapat yakapin. Mga minamahal kong kapatid, kung naghahanap kayo ng tunay na pag-ibig, yan ay una nating naramdaman sa Diyos. Huwag na po tayong masyadong lumingon o maghanap pa ng tunay na pag-ibig, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay tunay at tapat kung magmahal sa bawat isa sa atin. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Alam po ninyo, the best gift we can give to Jesus is love, peace, hope, and joy. Ito po ang sinisimbolo ng mga kandila noong nakalipas na Adbyento. Pero lagi nating tatandaan, saan po ba natin makukuha ito? Makukuha po natin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesus. Si Jesus ang liwanag at tunay na simbolo ng kapayapaan, pag-ibig, pag-asa, at kagalakan. Alam po ninyo, sabi po nila, ang Pasko daw ng pagsilang ng Panginoon ay para lang sa mga bata. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi po. Ang kapanganakan ng ating Panginoon ay para sa lahat ng salinlahi. Dumating si Jesus, nagkatawang tao ang Diyos, hindi lang para sa mga bata, kundi para sa lahat, sa buong sangkatauhan. Pero bakit nagkaroon tayo ng mentality o pag-iisip na ang Pasko ay para lang sa mga bata? Aminin man po natin o hindi, mga minamahal kong kapatid, sa pagtanda natin, habang tayo ay nagkakaedad, habang tayo ay lumalago sa mundong ito, ang focus natin napupunta na sa mga material na bagay. Nakakalimutan na nating balikan ang kahalagahan at presensya ng Diyos sa ating buhay. Tandaan po natin ito, mga minamahal kong kapatid. Ang mga bata, sa kanilang pagiging inosente, ang importante sa kanila yung kasiyahan o kagalakang dulot ng Pasko. Tayo po kasi, kapag papalapit na ang Pasko, kaya hindi na natin masyadong maramdaman kasi nakapokus na tayo kung ano yung ipang-exchange gift natin. Nakafocus na tayo kung magkano ang matatanggap nating Christmas bonus. Nakafocus na tayo kung saan natin gagastusin ang 13th month pay. Ang iniisip na natin, pera, problema, pera, problema. Pero nakalimutan na natin yung pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Walang iba kundi ang Diyos. Mga minamahal kong kapatid, ang kagalakan ng Pasko hindi nagbago. Dahil ang Diyos hindi nagbabago. Tayo lang mga tao ang nagbabago. At hinahayaan natin na kainin tayo unti-unti ng pera, ng problema. Sana hindi po ganon. Normal lang na kailangan natin ng pera. Normal lang na may problema. Pero mga minamahal kong kapatid, wag natin kakalimutan na papasukin si Jesus sa ating buhay. At panghuli po sa lahat, mga minamahal kong kapatid, nawa maging aral ito sa ating lahat, lalo na sa mga magulang, ninong at ninang. Ang primary role
ng isang ninong at ninang sa kanyang inaanak ay ipakilala si Jesus sa mga bata. Mga magulang, ang responsibilidad niyo po, hindi lang ipakilala ang inyong mga kumpare at kumare tuwing Pasko at manghingi ng pamasko ang inyong mga anak. Huwag po natin gawing negosyo ang Pasko. Una't higit sa lahat, maunawaan ng mga bata na ang kanilang mga ninong at ninang, ang kanilang pangalawang magulang na mag-aakay sa kanila sa pananampalatayang Kristiyanong Katoliko. Amen? Kung meron silang ibigay, mas maganda. Kung walang maibigay, maganda din. Kaya mga minamahal kong mga magulang na naririto, sa mga bata, walang problema kapag Pasko. Kaya lang nai-stress ang mga bata, ini-stress ng mga magulang. Sige na, pumunta ka na doon. Humingi ka ng pamasko. Tama, mali. Bato-bato sa langit ang tamaan, mabukulan ng magising sa katotohanan. Amen? Ang Pasko ay para sa lahat. Ang Pasko ay hindi negosyo. Ang Pasko ay tanda ng pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nawa, manatili ang kapayapaan ni Jesus sa puso ng bawat isa. Palakpakan natin ang Panginoon.